Good morning mga kaswabe! Welcome to Drink All with Supermarns. Andito tayo ngayon sa Dean's List KTV Bar, located at Dasmariñas, Cavite. Meron tayong feature na wine at meron tayong special guest. Tara, samahan niyo ako. Welcome to Drink All with Supermarns. Andito ulit tayo ngayon sa Dean's List KTV Bar dito sa may Dasmariñas, Cavite. Meron na naman tayong special na bisita. Ito ay kaibigan ko at isang supplier ng alak sa aming shop. Disclaimer muna tayo. Hindi po kami binabayaran para i-review ang alak na ito. At patubay lang po, paalala po sa mga magulang, patubay po ng magulang ay kailangan para sa mga batang manonood. Andito na po ang aking special na bisita sa gabing ito. Ang aking kaibigan, Jonathan Tuayon. So, anong brand ba ng wine ang i-review natin ngayon, brad? Okay. Ito ay Italian wine called Gufu. Gufu? Yeah. Yung anong grape ba yung ginagamit itong Gufu? There are two types of grape variety, which is yung white is Chardonnay, and then the red is Merlot. Okay, magandang yung ano talaga pinaka kilalang mga variety. Yeah, yun yung pinaka. So ano bang ibig sabihin ng Gufu? Yung Gufu, which means in English is owl. In Tagalog is wag. In Italy is Gufu. Yeah. So brother, can you tell me something, a little bit of background dito sa Gufu? Okay, yung history kasi ng Gufu came from Tolo, from the region of Tolo, in Italy, in Chieti. Okay, ang history niya is yung vineyard kasi, way back, matagal na. Ito kwento lang to nung pinaka-owner, yung farmer. Before, yung farm nila, yung vineyard kasi, it's more on peste. May mga peste, may mga kung ano ng peste, no? Tapos yun nga, maraming cricket, yung mga sumisira dun sa vine. So ngayon, one day, syempre parang losing their hopes na hindi na talaga mabubuhay yung farm, no? Then came yung bata, yung anak ng farmer, nag-pray. And then yun nga, parang siyempre nalugi na sila dun sa farm. Then said that suddenly, after the following day, nagulat sila pa, taka sila, daming kuwabo dun sa vine. And then nawala yung mga peste, nawala yung mga insects, yung mga sumisira dun sa vine. Dahil sa mga owl. So yun yung kumakain yun nung mga peste. So nawala yung mga peste and then nabuhay, and then the history is parang bayani pala itong Gufu. Yeah. So kaya tribute sa mga Gufu. Yeah, kaya pinangalan yung pinangalan nilang Gufu. Yeah. Ano ba yun ang story nito, Mako? Ano ba yung iba, aside sa Chardonnay and Merlot, ano pang variety nito sa ngayon? Sa ngayon, meron pa siyang, actually meron siyang dapat Cabernet. And then meron siyang Pinot Grigio. Pero ang kinuha pa lang namin yun is yung Merlot, tsaka yun, for trial lang. Starting lang. Kasi, actually, we're catching yung Filipino palate, yung panglasa ng Pilipino. So, yung may Italian boss na nag-decide siya na okay, ito bagay ito sa Filipino palate. So, nag-start kami muna as a Merlot and then Chardonnay. So, yun talaga. Maganda yung target, yun talaga, target market lang. So, brother, ano bang average by volume itong Chardonnay? So, Chardonnay tayo. Magsimula muna tayo Chardonnay. Chardonnay is 12% volume alcohol. 12%. Yeah. At itong Gufu Merlot, anong 13. So, yun yung yun yung starting talaga, yun yung parang in general, yung normal na alcohol level. Between sa white wine, 12, and then sa red wine is 13. Okay, so red itong Merlot, di ba? Yes. So, hindi nakakalam red pa itong Merlot. And then yung Chardonnay is white. Ano ba mga sizes ng mga bote nito? 750 ml. Usually, ang regular size ng mga bote ng wine is 750 ml. Pero, minsan,
nagkakaroon sila ng Magnum, which is ang tawag nila Magnum, yung mga 1.5 liters, meron din minsan naglalabas 1 liter. Pero it depends dun sa winemaker. So brother, ilan ba yung percentage sugar residue na Gofo, Chardonnay, and Merlot? Okay. Sa percentage na sinasabi mo, about sa sugar content, no? Dito na pumapasok yung fermentation process na tinatawag. Fermentation process, which means yun yung paggawa ng from the grape juice extract into alcohol. So, ganito yan, rather ang chemist niyan, no? Yung grape juice extract came from the grapes, no? Yung katas niya. No? After doon, lalagay sa fermentation process, then hinahaluan niya ng yeast, yung microorganism. Yung yeast yung ginagamit sa panaderia. Diba? Microorganism yan. And then yung microorganism na yan, brother, tumatagal yan ng mga at least week, couples days, week, para malaman nila yung alcohol level. Siya yung nagpo-produce. So kinakain niya yung sugar residue nung galing doon sa grape juice. So yun, yung may mga level yan eh. So ang nakakaalam niyan, brother, is yung winemaker. So may ginagamit silang gadget doon para malaman nila kung ano na yung certain amount nung alcohol level niya, kung ano na yung lasa niya, kung tama ba yung lasa na tamis, o yung tanin niya sa red, and then yung alcohol level niya. So nasa winemaker yun, siya nakakaalam. Yung pala yung proseso nila. Yes, brother. Selan pala, no? Medyo komplikado, pero nasanay na sila. So ano ba yung tamang serving temperature nitong Gofo Chardonnay? Okay, sa white muna tayo, no? Sa Chardonnay, at least Sa Chardonnay? Chardonnay, white wine. Ilabas natin na yung Chardonnay? White wine. Sa white wine. Sa white wine. Okay, white wine. Ito, Chardonnay. White wine. Ang tamang temperature niyan, at least 13 to 16 degrees. Kasi 13 to 16 degrees Celsius, no? Kasi nasa tropical country tayo. So, kailangan kung ano yung temperature niya, kung saan siya galing na bansa. Dapat ma-maintain natin yan para ma-feel natin kung ano talaga yung pinaka-lasa. And then, yung sa ano naman yung tamang serving temperature to Merlot? So, sa red naman, which is ito yung red, yung papakita natin, malapit natin. Yung Gofo Merlot. Gofo Merlot, at least 16 to 18 degrees yung serving niya. So, yun din. Siyempre, tropical. Kailangan, para at least ma-enjoy natin kung ano talaga yung temperature na nababagay sa kanya. And then, yun nga. Okay. So, brother, ano bang region ng Gofo? Saang region to sa Italy? Yun, yung katulad na sinabi ko kanina, came from Tolo. Chieti in Italy. Yung province ng Chieti in Italy. Okay. So, ilang buwan ang maturation ng isang wine? Okay, depende yan. Pag white wine kasi, ang white wine tumatagal lang siya at least 3 years. Matagal na 3 years o 4 years. Yung starting niyan, yung vintage na tinatawag niyan, which is yung kung kailan siya ginawa, kung kailan siya in-harvest. Kung kailan in-harvest yung grape, tapos minate siya. And then nakalagay yung vintage niya, like sample ito, 2022. So very young. So yan, at least mga hanggang 2025. Dapat at least na yan, ma-dispose na siya. So ano yung parang freshness niya? Yes, kasi ang white wine talaga is more on freshness. Kumbaga, ang nila dyan, ang katagangan nila dyan white wine, drink young. So itong Merlot naman, yung red? Meron naman, ang red naman, usual sa lahat na talaga ay general, no? Ang red wine, it depends din yan, no? So, at least 5 to 10 years. May tumatagal 10 years or more than. Lifespan yan. Oo, mas matagal siya. Because of the skin or yung tannin. Kasi ang white wine, hindi siya skin intact. No skin intact siya, so kaya siya white, diba? Unlike yung red wine, skin intact niya, kaya siya may color na red.
So makikita mo naman yan. Kung i-search na ano, yung Merlot, Cabernet, Shiraz, Pinot Noir, whatever na kung ano yung mga grape variety, basta red. Basta red wine yan, may skin intact yan, mas matagal. So brother, napapansin ko lang, ano ba yung klase ng mga takip ng mga bote ng mga wine? Kasi parang ito... Okay, dalawang klase lang yan. Merong the screw cup, which is yung ginagamit ngayon ng mga New World wine, yung mga bagong mga ano ngayon, no? Tapos yung mga Old World wine, yung katulad ng mga Italy, yung sa France, yung mga German wine, yung mga Portugal wine, yan. Kadaramihan yan mga di cork pa, yung... Kagaya nito. Oh yeah, di cork yan. Yung screw cup, yung easy to ano. So paano natin i-distinguish yung may cork at saka yung... Well, may kita mo naman yan sa label nito. Sa label? Oo, yung label yan, may kita nyo naman, naka-seal na para sa na mga plastic na cover. And then yung screw cup, may kita mo naman yan, din twist. Easy to open. So yun nakakaswabe yung easy to open at saka itong may cork. Yun yung dalawang klase ng... Yes. Nagtakip na mga wine. So, pag mayroong cork, ano ang tamang tool para mabuksan? Yun pala. Meron akong dala dito, no? Kasi parang nauuhaw na ako. Okay. So, natawag naman dito is yung wine opener. So, okay, simulan natin sa white muna, no? Paano ba ang tamang pagbukas din? Chilla natin to, brother. So, pero ito reminder lang, kailangan to merong tawag ito wine bucket. Wine bucket. Kailangan naka-chill to. Yung sinasabi ko nga sa inyo, 30 to 16 degrees Celsius. Kaya naman dahil hindi naka-wine bucket. Pero malamig na to. Malamig na to, sobrang lamig na niya, no? So, open na natin, no? So, ganito yung pag-open ng... Proper way. Okay. So, i-demonstrate ko sa inyo. Natin, lalapit natin ng konti para makita natin mga kaswabe kung paano ba. Okay, i-demonstrate ko sa inyo. Okay, i-demonstrate ko sa inyo ngayon how to open a proper way. Proper way of Okay, opening. ng wine. Na may cork, no? So, ito yung cork screw na tinatawag, no? So, ito yan. So, ito yung pag-open yan, no? Makikita niya yan. Ito yung pinaka-screw niya. Ito yung leather. Yung may dalawang teeth yan. Tapos, meron siyang tinatawag na yung knife o yung blade niya. Pang-cut doon sa plastic. So, tanggalin muna natin to. Yung selyo. Ayan. Diyan natin malalaman sa selyo nga pala na legit at nagbabayad ng tax sa tama. Yung company. Oo, yan. So, mahalaga yan. So, dapat yan makikita niya yan. Tsaka ito yung proper way na pag-seal. Kasi yung iba ikot, bawal daw yan eh, sabi ng biyaya. Bawal na. Yun yung latest ano. Latest, so ito na. So yun nga, yung proper way niya. So pag sa hotel daw, pag sinaserve to sa hotel, dapat kasi nakapakita yung label niya. So dun sa guest. So yung front niya, which is ito nga, yung Upo Chardonnay, then may naka-indicate dyan kung ano yung vintage niya. So para at least nakikita niya, yung guest, yung iniinom niyang wine. So ito yung pagka niya. Kaya kita ba? Lapit natin. Ito yung pagka niya. So ito yung blade. Kakat natin dito. Sa yung pinaka neck. So pinaka baba, hindi dito sa lips malapit sa neck. Ito. Yung sa pinaka baba, yung sa pinaka gusto. So ito yung pagkat niya. Kakat mo muna to. Yung sa neck, sa ilalim. Cut mong ganyan. And then backward. Doon din, sa pinaka-ganito rin, may kita mo rin naman yan, ganyan. So pag nakat mo na yan, ang proper yan, ang paikot na ganyan, tsaka mo ngayon, iangat to. Yan. Kita mo yan. So mababalatan na yan. Okay. So yan. Hindi na malinis. Okay. So yan. Tapos, ito yon dapat yung binubulsa to. Para at least malinis yan sa kalat. Pag yung mga server dun sa hotel, mga sommelier na tinatawag, okay, no? So ngayon, open na natin. Paano ginagamit yan? Okay. So open na natin to. Ito yung pinaka-screw niya. So, nakikita niyo yung pinakadulo ng screw.
Itutusok. Oo, i-center mo dun sa pinaka-center, tutusok mo dun sa pinaka-center, no? Pag tusok mo sa center, then iikot mo lang yan. Hindi mo kailangan persahin kasi kusa yan nag-iisip. Kaya nga ispo mo siya, kusang bababa yan, hindi mo lang ng konti para bumaba. So yan siya. Hanggang saan? Okay, makikita nyo naman yan. Huwag nyo masyadong sagad. So ngayon, ito yung lever niya, yung teeth, yung first teeth niya, yung dito, yun yung ikakalang nyo, which is gano'n. Okay, makikita mo naman yan, nakakalang na siya doon sa pinaka-lips ng bote. Tapos iangat mo lang to. Iangat. Yun. Pag angat mo ng ganyan ng konti, syempre hindi mo na siya maaangat. So kailangan mo ngayon yung next na teeth niya, then tsaka mo iangat. Ang ganyan. Okay. Sa brother, patingin ko may pangalan ba talaga? Actually, dapat to may tissue May tissue dapat to para at least yung minsan kasi yung mga marunong sa wine brother, inaamoy to. So hindi dapat to kinakamay. Dapat to may tissue. Dito lang tayo. Dito yung proper pero kung personal mo lang naman. Ayan. So, check natin kung may pangalan. Wala siyang pangalan pero meron naman siyang parang serial. Pero yung number siya, may pangalan. So brother, ano ba yung tamang glass para sa ganitong wine? Ganito inumin? Okay. Ang proper glass dyan is yung wine glass. Wine glass. Ito yung basic wine glass. Pero yung usual talagang wine glass yung medyo malaki dyan. May tinatawag na Bordeaux glass and Burgundy glass. So marami palang klase. Iba pa yung mga shopping glass. Iba-iba. It depends on sa wine na preparation. Ganon din sa glasses. Okay, so hindi ko ito nakikita sa mga supermarket, sa mga malalaki supermarket. Ano ba yung target market ng GoFo Wines? Actually kasi focus lang talaga kami ngayon as of now sa mga hotel and restaurant lang. Tsaka yun nga, based on our, yun sa team and then yun sa company namin, no? Yung company policy namin ngayon, no? Kasi we're just starting lang since last year, no? So, ang pinaka-starting namin is hotel and restaurant talaga. Ang target namin, yung target namin. So brother, ano ang mga benefits ng wine sa ating katawan? Ito. Madami, brother. Actually, ang wine kasi, yun nga, sinasabi nga ng mga iba, lalo na yung mga professional, mga doktor. Ang wine daw is healthy drink, no? Pero hindi naman dapat sobra. Unlike yung mga spirits, kasi syempre pwede daw masunog yung baka. Pero pinaka-general nito is yung tawag nito, may tinatawag na antioxidants. Parang yung sa kape. Yun, no? So nakakaganda siya ng circulation ng uminom tayo ng uminom ng wine. Hindi naman usually na uminom ng wine, no, brother, in general, no? Pero kasi, ang wine kasi, much more healthy siya kaysa doon sa spirit. Much healthier. Kasi, ang alcohol level niya is balance. And then yung lasa niya, and then, ano siya, kahit sabihin mong everyday mo siyang iti-take. So yun, nabanggit mo yung everyday. Ilang baso ba ang dapat at least consume ng isang tao? At least 1 glass a day. 1 glass a day? Okay. Is healthy for your body? Yes. Dito sa wine? Wine. So dapat pala mag-imbak tayo ng wine nito, gano'n ba yun? Parang gano'n yung sabihin na. Okay, kasi tumataas yung price yan eh. No? At least sabi mo, nabanggit mo dito, at least 3 years, no? Ito 10 years. So, mga 3 years, mag-impact na tayo para may kasi tumataas ang price, no? Wala, take note. Ang wine depende rin niya sa storage. So, dapat proper yung storage mo. Dapat at nasa room temperature, yung tamang temperature. Hindi siya dapat ay inita, hindi siya exposed sa yung mga maliwanag. Araw, direct to sunlight. Yun, kasi or else sensitive din pala siya, no? Yes, of course. Lahat naman. Lahat naman. Let's say example lang red. Pagka yan na-expose yan sa sunlight, nag-fade yung color niyan. May reaction siya. Yes, nagkakaroon siya ng sediment. Kasi syempre, di ba, I was talking yung earlier, no? Yung red wine kasi is
yung color niya is came from the skin ng grape, no? So yun, namumuo. Nakikita mo yun, kaya siya nagkakaroon ng sediment. Magiging lighten siya. Okay. Oo. Tapos yung white wine naman, ganun din, brother. So, brother, nabanggit mo na maganda siya sa health. Dapat bang uminom ng wine gabi-gabi? Pwede naman, gabi-gabi, pero 1 glass a day. Kung drink moderately nga, ika. So, mas healthy bang uminom ng wine kumpara sa ibang mga inumin? Kagaya ng mga spirit, brandy, whiskey. Yes. Mas healthy to. Yes. Mas healthy ang wine. Compare mo naman sa iba. Mas advisable ito. Yeah. So, dapat pala tayo. Even the doctors, mga professional, mga health professional, no? Mga doktor, mga health conscious ba? Okay. So, ikaw brother, ano yung personal favorite mo na klase ng wine, yung variant? Ano ba yung variant? Sa akin, ako more on white wine kasi ko eh. Ang pinaka-favorite ko talaga Sauvignon Blanc. Okay. Nag-start kasi ko, alam mo naman yan, matagal na ako sa wine industry, no? Almost 10 years, 20 years na. Magta-20 na. 20. Kasi nag-start ako 2004 pa. 2004 pa. 20 years na. Tapos yun nga, noong 2004 na yun, nag-start ako na ma-intact dito sa wine industry, no? So, medyo na-curious din ako about wine kasi yung start ko, hindi mapakita mo anong kumpanya yan. So, doon ko na-experience yung pag-inom ng wine. So, yun, nung na-try ko yung Sauvignon Blanc, napaka-refreshing. Yun yung favorite mo? Tsaka kasi ang white wine kasi refreshing eh. Sobrang refreshing. Kasi siserve siya malamig. Okay. So, habang malamig pa, nabanggit mo yung malamig. Try natin. Habang malamig pa, pwede bang tikman na natin ito? Try natin. Okay. Try ko sa inyo yung Chardonnay. Actually, etong Chardonnay natuwa ko rito, brother. Sobrang, alam mo yun, so, iba. Amoy muna natin siguro kung ano yung... Paano nga pala ba tama paghawak dito? Okay, brother ha, ito yung proper way of holding the glass. Okay. Wine glass. Okay. Tuturo ko sa inyo ngayon kasi at least kung nasa mga party kayo, yung mga ano ba, na-invite kayo sa hotel, yung mga casual na mga big time, yung mga professional, kumbaga, no? So, ituturo ko sa inyo yung proper way para hindi naman tayo magmukha tayong hindi marunong. Turo sa atin, So, paano ba? Okay, ito yung wine glass, no? So, dapat hawakan mo siya dun sa pinaka-stem. Isipin nyo bulaklak. Ito yung flower, which is nandyan yung wine. Ito yung flower niya, no? Ito yung stem. Ito yung root. Okay, ganito yung proper. Bakit? Kasi, brother, kung hawak mo ganito to, magiging warm. Hindi naman to brandy. Kumbaga, iinit. Kasi, di ba, like I said, yung earlier kanina, no? Ang wine, hindi dapat siya warm iniinom. So dapat at least kung ano yung temperature niya, kung saan siyang bansa galing, dapat gano'n. Para ma-enjoy mo siya. So paano nga ulit? Yung tamang pag... Okay. So isipin nyo, ito yung flower, yung pinaka-head niya, ito yung stem, ito yung root. So ito yung proper na paghawak. Pangalawa, ano yung pinaka most important kung bakit ito dapat ang paghawak, hindi lang dahil kailangan hindi siya maging warm or diba? So sa color pa lang, sa appearance pa lang. So yun nga, may tawag doon which is 3 kinds of yung how describe a wine. So kailangan marunong ka dun sa appearance. Yung sa pagtingin pa lang, no? Makikita mo yung color niya, medyo light yellow with a little bit of greenish. May mga ganong salita. Well, ituturo ko na lang yon sa susunod na lang natin, medyo magiging mahaba pa, So sa appearance pa lang, makikita mo yung quality ng wine. And then, nosing. Pag-amoy. Sa nosing, yun, okay. Ang wine, kailangan kasi, kailangan i-breathe mo din yan, para at least elegante ka tignan, di ba? Ano siya? Fruity and floral notes. Usually kasi, brother, pag white wine kasi, mas marami kang ma-knowledge ng mga, kung ano yung flavor niya.
kung ano yung flavor niya, doon pa lang, sa smell pa lang malalaman mo na eh. Kung fruity siya. Fruity. Like sample, Floral. anong naamoy mong, anong fruit? Lemon, Hindi ko ma-explain pero parang may gano'n siya, medyo... pineapple. Oo, maasim-asim ng konti. Yes, pineapple. Tapos meron dyan yung parang, alam mo yung green grass? Oo nga, oo. Di ba? Pero di ba ginaganon pa to? Oo, yung siniswirl. Kasi, kaya siniswirl yan, para at least mag-breathe yung wine mo. So, doon pa lang sa smell pa lang maamoy mo na kung ano yung lasa niya. So, brother, ano mo na, ma-identify mo na. Paki-explain niyo ulit sa ating mga kasabi kung ilan yung average na volume nito. 12 alcohol content level lang ito. So, ito, titikman na natin. Okay, tapos tikman natin kung ano yung lasa niya, no? Sarap nga. Diba? Delicate. Medyo, ano siya, kumbaga, Golden apple. Meron siyang melon. yes, diba? Yun yung ano eh, yun yung sa ano pa lang, sa smell pa lang, ma-distinguish mo na kung ano yung lasa, diba? So, yung nilasahan mo, lumabas na yung pinaka-flavor niya. Mas ma-explain mo siya maayos. Mas ma-explain mo siya, no? Like yung mga fruits. Almond flour. Yes, so, wala nila kung... Kakaiba yung lasa niya. Light lang siya. Oo. Light lang. Yan yung bagay sa mga Pilipino. So, para ma-educate yun, natutuwa nga ako dun sa boss ko, no? Kasi since siya, Italian siya, no? Pero alam niya kung paano niya hahanapan ng panlasa ng mga Pilipino. Kaya na-discover niya yung bagay na bagay ito sa mga Filipino people. So, brother, ubusin natin ito at para mabuksan naman Yung natin red, red naman para matikman din natin yung red. So, punta naman tayo sa red, no? Ganon din, ba uli yung tamang pagbukas? Yeah. Wala nang pinagkaiba. Wala namang pinagkaiba yun. So, Same pa rin, same pa rin. So, brother, habang nagbubukas ka niya, may mga katanungan. Katuwaan na tanong lang. Yeah, habang Katuwaan lang na tanong naman. Brother, ilang taon ka nung natuto kang uminom ng alak? 13. 13? Oo, 13 years old. 13 years old? Yes. Kasi graduate mo lang ng elementary? Oh! First year high school. First year. Oo, impluwensya ng barkada. Parang di ka naman dumaan doon, brother. Diba? Oo nga. So, pagka high school ka, doon nagsisimula yun. Oo nga eh. Habang nagbubukas, so pag-uusapan naman na natin, magkatuwaan lang. So, anong unang alak yung natikman mo? Siyempre. Anong alak yun? Gin. Gin! Oo. Gin as in, anong klaseng gin niya? Siyempre, Ginebra. Ginebra. Oo. Ginebra San Miguel. Ano bang ibang gin na Bilog. brand? Si Gin Bulag, kung tawagin. Meron bang ibang gin brand doon? Wala pa naman yata. Meron na noon, brother. Meron na, pero hindi natin alam. Kasi yung mga age natin ng mga 80s, di ba? Mga babies ng 80s, di ba? Mga millennial. Mga millennials kung tawagin, di ba? Pero nung mga... I think meron na yun. Hindi lang natin na-discover kasi mga bata pa tayo, brother. Pero yung mga magulang natin... So, gin yung unang alak na... Yes. So, ano ang kaibahan ng mga kabataan noon kaysa panahon natin ngayon? Brother, yun na napapansin ko. 2020s na. 2020s. Napapansin ko ngayon, mga kabataan ngayon, kasi since na nagkaroon ng gadget, yung mga bata noon, ng panahon natin, lumalabas, nag-explore. Unlike yan, mga kabataan ngayon, may kita ko lang nasa cellphone. Nag-explore dahil nag-explore sila, nanonood lang sila naman kung ano ng vlog, ano. So hindi na sila nakakahalubilo sa mga... Kahit sa mga matanda, no? Oo. Iba na kabataan niya. Iba. Okay. So ano ang naging reaction mo noong unang natikman mo ang gin? Yung unang reaction mo talaga? Siyempre. Nakakalasing. Tapos sabi ko, bakit iniinom to? Bakit nag-i-enjoy yung mga matatanda rito? Bakit ano? Yung pala, pag tinamahan ka na doon ka mag-i-enjoy. Tamang lap drink ka. Diba yan, diba? So brother, tutuloy ko yung mga katanungan ko sa'yo. Yes, ito, titikman muna natin itong Yeah. Paki-explain ulit sa ating mga kaswabi kung ilan yung alcohol by volume. Okay, ang Merlot naman, actually ang Merlot, ito yung pinaka... kumbaga sa red wine. Ito naman yung medyo mild, yung tannin.
tannin. Okay, nakalimutan ko pala, no? Balik tayo muna sa white. Ang white wine kasi more on dryness and acid and fruity flavor. Unlike yung red wine, ang red wine naman is more on tannin. Tannin, which is yung pakla. Then yun nga, mapakla siya. Tapos yun nga, meron siyang, may mga certain na flavors and aroma na minsan ang red is na distinguish niya yung oak flavor or yung spiciness. Unlike yung white wine naman, more on flavor ng fruits. Ito naman, tannin. Dry, which is yung hindi siya mapakla, hindi siya sweet. Tapos medyo may acid. Ang red wine, more on tannin, mapakla. Tapos nandun yung mga spicy flavor. Meron din little bit of aftertaste na sweet. Sometimes meron mga light yung tannin. It depends dun sa preferences ng wine. So yun pala. So ngayon, titikman na natin para malaman natin kung anong talaga. So naman yung Merlot, ikaw brother, ikaw na yung maganda. Pero ako kasi, ang definition ko dito sa Merlot na to, siya pasok pa rin. So amuyin muna natin, no? Anong gagawin pa rin. Siya. So appearance, may kita mo dyan, yung sa tingin mo pa lang, yan, ang color niya, Ruby red, no? Ruby red. Ruby red siya. May kita mo yan. Violet. Ayan. Use. May pagka-konti, pero ruby red. Ruby red. And then, appearance yun, ha? Tsaka meron pang technique yan, eh. Paano ba mga technique yan? Yan, may kita mo yung color niya sa white paper. Ayan, brother, may kita mo. Ayan, may kita mo. Ruby. Ruby red. Hindi siya talaga red na red, no? Hindi, ruby red. And then, smell tayo sa smell. Kasi itong Merlot, isa din to sa mamahalin na klase ng grape, no? Merlot Depende sa preference ng depende pa rin sa winemaker, sa kung ano yung preference ng wine, depende kung sa bagay kasi Chardonnay ginagamit sa mga sparkling, no? Sa mga sparkling, champagne, biniblend kumbaga. Ganun din si Merlot. So, smell. Smell mo. Smell. Yung smell niya. Anong aamoy mo sa kanyang flavor? Fruity din siya. Fruity and then? Ano na siya, soft lang yung amoy niya. Yun talaga kasi soft. Tsaka very elegant yung amoy. Elegant yan. Meron siyang ayoko naman hypocrite, no? Nasabihin ko may amoy ng black currant kasi wala naman dito, no? Wala sa atin yun. Black currant, meron silang blackberry na tinatawag, no? More on berries, yeah. Berries, more yun, on berries. And then meron din siyang meron siyang amoy na parang peppery. Yung spicy, yung meron siyang parang pepper. Yan ang distinguish ng red wine. More on berries siya. Berries. Berries. Fruity din, fruity. Tama yung Ayan, tapos tikman natin. What do you think, diba, brother? Iinumin ng Pilipino. Ano siya? Hindi siya mapakla na sobra. Diba? Hindi siya saktuhan lang. Parang meron siyang meron siyang yung feeling na hindi mo na may matamis, may bakla. Tapos yung aftertaste niya, hindi siya masyadong tumatagal eh. Ang easy niyang inumin. Ano siya? Yung taste siya, full and soft. Parang ganun. Yun, full and soft. Tannin. Yun yung full and soft in the mouth. Yan yung tinatarget ng boss ko para ma-educate yung mga Pilipino. Maganda yung structure niya and then fruity finish. Yes. Yung pagka nalunok mo na, tapos lalabas yung ilang segundo lang. Parang hahanap-hanapin na ng dila mo. Diba? Parang talaga Filipino target ito, no, Mark? Yes. Actually,
pagka pinerpa Hindi na natin siguro yun. Pilipino, baka Asian. No more on Asian siguro, no? Well, pwede rin, Asian, pero ang most talaga, syempre, nandito yung Moscow, no? Ang talagang ang target na talaga, syempre talaga, ma-educate yung mga Filipino people. Na Uminom mag-wine. ng wine. Oo. Instead of spirits. Oo, yung mga gin, brandy, Kasi kumbaga- this one is much healthier, no? Yes. Yes. Eh, paano pa kung ma-prepare natin yan sa food? Oo, ano. Diba? So, yung food, in terms of food pala, brother, ano ba yung nababagay dito sa Chardonnay? Well, like I said, ano yung masasuggest mo na ng Filipino food, ha? Oo. Hindi yung European, ha? I-base natin Filipino. Filipino food. Ayan, Filipino food. So, ano yung nababagay dito, especially sa mga restaurants, bars, clubs, no, kung saan nandito tayo ngayon sa Dean's List KTV Bar. Ito, bar to, anong nababagay? Okay. Filipino Kung ano food. meron sila, no? May nakita ko kanina doon sa menu nila, no? Ito, bagay ito, meron silang seafood, eh. Yung Seafood? Oo, yung street food na yung, ano yun, parang fillet, yung fish. Fish fillet. Fish fillet, finger fillet. Finger fillet. Oo. And then for this one, try natin dito, brother, yung sisig. More on meaty. Meaty Oo, naman siya. sa red. Oo, sa red. Dito, So, seafood. So yan ang ating orderin ngayon. Ayun, Orderin natin yan ngayon. Okay, so antayin natin. Orderin natin na o naka-ready na? Orderin natin. Oh, yan. So ulitin natin, ha, mga kaswabe. Para dito, dapat mga Seafood. seafoods dito sa ating Yes. Chardonnay. Seafood White sa wine. ating Chardonnay, sa ating Yes. white wine. And And then then, dito naman mga meat. Ano kayo yung bagay dito na? Okay. Dito sa Dean's List, KTV Bar. yun Ano kayang may offer nila sa atin? No? Ayun nga, nakita ko doon sa menu nila, meron silang sisig, Sisig. meron silang, ang tawag nito, yung parang, ano yun? Yung parang, Tukat baboy. tokwat baboy, pwede yan, tokwat baboy. Pwede. Tokwat baboy. So more on meats talaga to. No? Dito naman, calamares. Ah. Calamares sa white wine. Okay. Bagay dito, Oo nga, calamares. sweet. Dito, sweet. Yun, oh. Tama. Tapos, eto kung may tapa. Sarap to sa tapa. So lahat ito mga Mga karne, mga meat. Unlike to, puro mga seafood. So antayin natin, ha. Habang inantay natin yung ating in-order dito sa Dean's List KTV Bar, ulit tayo mga kaswabe, ha. Pero tutuloy ko ibang katanungan kay Brother Jonathan. Sino ba naka-influencer sa'yo para uminom ng alak? Siyempre, tropa. Tropa. Mga tropa, classmate. Classmate ko nung high school, first year. Grabe, no? Oo. Gin, okay. Sa gin, ano yung... Tubig lang. Tubig lang? Walang Yan lang, tubig. kalamansi, mga ganyan. Yun, trinay namin, pero mas masarap pala pag tubig lang. Tubig lang. Basta malamig, brother. Tubig, tapos gin, okay na yun. So, since umiinom ka na ng gin nung high school ka pa, masaya ka pa na natuto ka uminom? Well, depende. Kasi ang pag-inom naman is, dati, occasional. Pero ngayon, may mga, may mga certain na parang kailangan mong uminom. Like example, pagka hindi lang siya occasional. Sabihin natin, may binyag, kasal, mga ganun. In terms of, halimbawa, after work, para mawala yung stress mo, pwede ka mag-chillax. Pwede ka uminom ng sabi nga dito, chillax. Ano, di ba? Uminom ng sapatos. Oo, uminom ng sapatos pag nalasing na. Well, anyway, Maupo sa sapatos. Uminom ng supa. Kumbaga, hindi na siya occasional eh. Ay, wala. Oo, wala na yung sinasabing occasional. Kumbaga, minsan pag naggaya yung tropa mong broken hearted, di ba? Tara, inom tayo. Nandun na, inom na. Kumbaga, wala na yung... Oo, kasi dati inaano lang nila occasional kasi which is yung mga bata. Dito naman, brother, pinopromote naman natin is occasional na pag-inom. Oo, occasional pag-inom. Pero ngayon... Hindi po namin pinopromote na uminom kayo Araw-araw. pagpakalasing kayo. Pero yun na minsan
minsan kasi may mga tao na, halimbawa, pagka-stress sila, kailangan lang uminom sila. Halimbawa, mga tropa din, mga kaibigan mo, halimbawa, ikaw, kaibigan mo, dumating ng ibang bansa, ayain ka, or yung kaibigan mong broken-hearted, aayain ka rin. So, wala kang kawala eh. Actually, brother, may naalala nga ako eh. Doon sa previous unang episode ko eh. Kay Mrs. D, sa Dean's List KTV, diba? Nabanggit niya na ano eh. Hindi naman pag sinabi mo pupunta ka ng KTV bar, iinom ka. Yes. Diba? Pwede ka naman mag-unwind lang. Yes, enjoy mo. Kakanta ka. Hindi naman kailangan uminom. Kumbaga para ma-release lang kung ano yung problema. Kung ano yung, alam mo yung nasa sa loob mo, di ba? Kagaya natin, andito tayo ngayon, nag-review ng wine. Hindi naman kami pumunta ito para inom. Mag-inom. Yes. Kaya isa sa nagustuhan ko talaga dito sa Dean's List KTV bar kasi pinopromote nila yung chill lang. Chill. Kung merong build dito sa Dean's List KTV bar, chill lang tayo. So brother, ubusin natin to habang inantay natin yung ating pulutan na nababagay dito sa dalawang GoFo variant na ating inom. So, anong oras ba para sa iyo masarap uminom? Anong oras at saka araw? Well, uminom ng alak, masarap. Araw, depende. Pero kung sasabihin mo sa akin syempre weekend. Pag wala kang pasok. Pero pwede naman, it depends. Pero sa akin kung sa akin lang, kung ako tatanungin mo, weekends. Para at least kung mag-enjoy ka, malasing ka man, at least wala kang pasok. Di maapektuhan kung ano, may trabaho ka or may business ka. So, di maapektuhan. So, pagpasok ka dito yung sinasabi na, drink responsibly. Yes. Tama. Exactly. Kasi, syempre, hindi mo naman pwedeng gawin Monday to Friday, trabaho ka ng trabaho. It's time to relax, unwind. Pwede naman Friday, after work. Especially dito sa mga kaswabe, dito sa Dasmariñas, sa Imus kayo, nasa Bacoor kayo. Pumasyar kayo dito sa Dean's List KTV bar. Nandito lang ito sa Central Market Avenue sa may Dasmariñas, Cavite. Isa ako sa mga avid fan ng KTV bar ito. At si Brother Jonathan din. Actually kaming dalawa. Okay, so brother, aside dyan, maliban sa wine, ano pa yung second at saka third na favorite mong inumin? Well, okay. Pinaka-favorite ko talaga, before pa. Before, ang iniinom ko talaga is more on gin. Gin? Gin. Nag-start ako kasi gin Diyan panatik ako hanggang siguro alam naman yun ng mga kabataan na katulad natin, yung mga... Wait lang, brother, ang dami mong naiisip. Gin yung favorite ni Brother John. Maisingit ko lang. Hindi, para kang isa kang genius ka ba? Hindi. Yung gin kasi, brother, ang dami niya kasi pwedeng i-mix. Alam niyo yan, di ba? May mga gin pomelo, di ba? Doon tayo nag-start Okay, no? Then, the second is yung beer. Beer pag nagkakaroon. May level yan brother. May level yan. Yung age natin may level din. Pagka yung mga 20s, well pa yan malakas extension yan. Mga teenagers, mga 19. So beer yung second mo, no? Beer yung second. Mga nasa late 30s. Beer. Tapos sabay yun nga, pag 40s na daw, wine. Diba? Kasi yung mga teenager kasi yan, walwalan yan Pagka, ako 13 ako. Start talaga ako spirit So starting ko is gin, brandy, yan, yung mga ininom ko, whiskey. Yan, mga kasagsagan yan, mga 19, 20, yan. Tapos yung 30s na ako, yan na, nag-start na yung beer, San Miguel, kasi medyo nalalasing ka na sa hindi ka tulad ng mga kabataan. Tama. Tapos, ngayon nung 40s ka na, yun na-appreciate ko na ngayon mag-wine. Pero nung 30s, alam mo naman niya, brother, matagal ako sa wine industry. Nasa 20s pa ako, nasa wine industry na ako, nag-start na rin ako uminom ng wine, Na-appreciate ko na yung wine. Pero nung panahon na yun, more on beer tsaka spirits pa rin ako. Pero ngayon, mas na-appreciate ko na yung, ewan ko, ganun talaga yung level ng wine. Advisable pala na mag-imbak ng wine para sa mga kailangan natin. Especially sa GoFo. Lalo lang kung magiging educated kayo sa wine, mas ma-appreciate nyo siya. So kung mag-start kayo ng ganito,
Yun, doon yung malalaman, doon yung masasabi na, uy, okay pala mag-wine. Kaya may tinatawag na, okay pala mag-unwind. Okay. Yun, diba? Maliban sa unwind, unwind naman. Wine, no? Unwind tayo, di ba? So, noong mga panahon na yun, brother, since nung kabataan mo, from teens to 20s, hanggang ngayon na 40s na tayo. So, brother, ano ba yung kalimitang papel mo? Let's say nung kabataan. Siyempre nung kabataan ko, anong papel? siyempre wala pa naman. Oo, baon-baon lang tayo. Wala pa naman. Utosan tayo. Utosan? Oo, utosan. Bumili ng alak. Oo, kasi may pera yung malilibre. Oo, bibili yelo, alak. Ako yung runner. Oo, runner. Tapos siyempre ngayon, yung mga merong ano na, may pera na, siyempre pagka may inuman, siyempre kung sino yung walang budget, yun ang magiging runner. Okay, tama. Pero nabanggit mo, nung kabataan mo is gin. Nung nag-20s, 30s ka na, beer, mga ganyan. At dito nga dito tayo sa mga 40, wine. So, matanong ko sa'yo ilang bote ang kaya mong ubusin ng gin nung kabataan mo? Kaya kong umubos sa at least 2 bilog. Gin bilog ko. Gin bilog. Oo, no, kasi teens. Oo, kasi natatanda ko yung unang inom namin nun, parang nakawalo kami. 8 lang din kami nun 8 lang din kami umiinom nun. Wala uminom, no? Oo. Pero nung nag-ano ka na, nung nag-20s, 30s, ganyan na? Nung nag-beer ka na? Nung 20s na ako, syempre hindi naman gin na lang iniinom ko. No? Meron na rin brandy, meron na rin whiskey, meron na rin vodka, meron na rin tequila. Klase-klase na, no? Siguro at least half bottle. Pero sa beer? Sa beer, at least baka 7 o 8 akong bote ng beer. Nung mga panahon na yun, no? Yeah. Pero lately, ito sabi mo, nabanggit mo na wine. Ito mga ganito, ilang kaya mabusin ng wine? Lately, sa wine kaya mo umubos sa 1 bote. Isa lang? More than a 1 bottle. So talagang enjoy mo yung kabataan mo, 20s hanggang ano. So mga kasabi, mga 40s, mga kagaya na may mga titos. Totits. Hanggang isang bote na lang daw si brother Jonathan. Okay, so maganda yan. So pag inom ba ng alak, brother, masasabi mo ba bisyo or pamplipas oras lamang? Actually, depende sa inyo yan. Pero sa akin kasi, pampalipas oras, pang-relax. Tama. Kasi depende yan kung ano yung preference mo. Kung yan ba, ginawa mong, meron kasi, yung iba, nagiging addict sa alak. Diba? So, depende sa inyo yan, nasa inyo yan. Pero, for me, ikaw, tatanungin ko, diba? Kumbaga ikaw, ano ba, bakit ka ba uminom? Uminom ako to unwind, mga kaswabe. Uminom tayo, ulitin natin, hindi natin promote dito yung pag-inom na magpakalasing talaga kayo. Yes. Chill lang tayo. Drink moderately. Drink moderately and drink responsibly. Yun. Tama. So pag inom ba ng alak ay masasabi mong bisyo or pampalipas oras lamang? Pampalipas oras. Pampalipas oras. Para ma-chill ka lang. Kasi minsan ngayon buong araw, Monday to Friday, stressful ka, diba? Busy ka sa work, and then suddenly, pag uwi mo sa bahay, matutulog ka na lang. And then yung time mo, sa akin ang ginagawa ko kasi Friday night, yun na. Pagka kung ano ba, gusto kong mag-relax, kung ano yung meron sa bahay, kung ano yung merong shop lang. Okay. So brother, alin ba ang masaya? Uminom mag-isa or uminom na may kasama? Sa akin, both. Depende, kasi minsan may times na gusto kong magpag-isa, meron naman times na gusto kong may kasama. Depende sa preference ko, kung ano yung feel ko. Kasi depende yan depende sa manginginom yan kung ano yung preference mo, kung ano yung needs mo. Tuloy mo lang. Gusto mong uminom na mag-isa ka lang kasi nag-self-pity ka, gusto mong mag-isip mag-isa, gusto mong, alam mo yun, marami kang mga plan sa buhay, may mga naiisip ka, di ba? Minsan gusto mong uminom na mag-isa. Para at least walang medyo annoying ba na maingay o gusto mo lang yung relax ka lang na talagang ikaw lang mag-isa. So, minsan may ganun akong type Minsan naman, gusto ko may kasama. May kasama. May kausap. May kausap. Tama, pare tayo. Mas masarap tayo uminom mag-isa na. Siyempre, nanood ka ng TV or kalaro mo yung mga
dogs mo. Mag-isip ka na kung ano yung mga ideas, di ba? Or minsan naman, gusto mo naman na may maingay, gusto mo may kausap ka. Depende. Depende sa trip mo. Yes. So ano ba yung sikreto para hindi ka agad malalasing? Para sa'yo? Sa akin para hindi ka malasing, yung tamang chill lang, wag yung pagkatagay sa'yo, inom ka agad. Kwento lang, siguro at least yung pagtagay mo, tulad dyan, tagay ako, nagtuhan tayo. At least yung mayroong mga minuto man lang, 1 minute, bagong patagalin, tapos bagong mo. Kaya basta, hindi yung pagkatagay, inom. Parang nagmamadali, no? May lakad ka. Yun. Kasi pagka more on tagay ka ng tagay, brother, mabilis ka talaga malalasing. Oo naman. Pero kung meron kang kausap or meron kang kakumpanya na, di ba, bawa, usap tayo ng mga ganitong bagay, tayo malalasing agad. At saka dapat meron tayong pulutan. Yun yung pang counterpart ng alcohol. Kailangan may pulutan ka. So, ano na natin yung pulutan natin, brother? Meron, andyan na? Andyan na? Okay. Para may share na natin kung ano yung bagay. Sa Dean's List KTV Bar po ito. Yan. Dito tayo ngayon. Isa to sa mga specialty ng Dean's List KTV Bar. Yan. Ibabagay natin ngayon yung mga food nila, no? Ito yung mga special nila specialty nila dito. Yun. Yan. Ito ay titikman natin ngayon to. Brother, haluin mo na natin dito. Sisig, brother. Haluin ko muna yung sisig. Nag-red na ako Okay, habang tayo, habang inahalo ko ito, brother. Yan, sige, brother. Ano ba yung pinaka nakakatawa at nakakatuwang experience mo sa pag-inom mo ng alak? Nakakatawa pa. Okay. Well, binaalala ako, no? Matagal na nangyari to, no? Sa sobrang masaya yung pinag-uusapan namin, kwentuhan namin, no? Yung alam mo yung tawa ng tawa na hindi mo namamalayan, lalabas sa ulo ko. Sobrang kalasing ako, tawa ka ng tawa lang. Kasi yung kausap mo, gano'n. Yun. Lumabas yung ulo ko, kakatawa. So, ito ay mga ilang taon ka nito? Siguro mga late 20s ako niyan. Yan yung mga kabataan, no? Kabataan ko, yung mga kasagsagan ng kabataan ko. Parang feeling ko mga single pa ako. Okay. Wala pa ako na ko. So yun yung nakakatawang experience mo. So ano naman yung nakakahiyang experience mo? Ang nakakahiya ako, brother, yung sobrang kalasingan ko, nawalan ako ng malay. Ha? Oo, na hindi ko alam. Maraming beses yun, brother. Hindi lang, dati pa rin sa sobrang walwal, di ba? Nawalan ako malay, pagkagising ko, nasa ibang bahay ako. Hindi ko alam kung saan ako. May nangyari pa nga. Naalala ko, no? Pag-ising ko, nasa gasoline station ako. Nakapay ko sa sakyan ko. Binabantayan ako na, sabi pa nga nagbigay pa na nga daw ako ng pera doon sa para bantayan ako. May mga ganon, yung nawawalan ako ng malay sa sobrang kalasingan. Okay. Pero at least naman, natulog ka. Kaysa naman ipilit mo. Yes, or else madidiskrasya ka, di ba? Yung mga thank Lord naman ako. Pag ako umiinom, pag hindi ko talaga kaya, nakakatulog ako. So, na-apply din yung drink responsibly mo doon? Yes, so dapat talaga, or else natin ito yung nababagay sa... mali ako. Dapat at saka... white. Finger food naman. Brother, ano ba yung ultimate alak na gusto mong matikman? At bakit? Yung pinaka gusto mo talaga? Sa akin, brother, na mahal ito at parang sobrang hirap bilhin. Yung mga Louis XIII, yung mga Louis XIII. sobrang, di ba, mahal no? Nasa mga 100,000. Mga ganun. Mga nasa 100,000 yan, plus, di ba? Na lang ako, naiwagan ako. Actually, brother, kasi na-experience ko uminom ng Johnny Walker. Meron akong nainom na mamahalin na worth nasa 10,000 or 15,000 o 20,000. Same lang eh. Katulad ng Johnny Walker Blue, brother. Hindi naman sa ewan ko correct me if I'm wrong. Natikman ko yung Blue, pare. May special siya. Iba yung lasa niya sa normal na Johnny Walker or yung Johnny Walker Green. Pero by the end of the day, brother, naubos namin yun. Parang halos parehas lang. Whiskey. Sarili lang ng whiskey. Tama. Oo. Pero, syempre, it depends kung paano nga daw nila ginawa yun.
Kaya mahal yan dahil kung paano nila produce yung... May value siya. Yes, kaya siya may value. Kung paano produce. Pero sa akin, sa mga manginginom talaga, well, ewan ko pero syempre nung nalasing na ako, wala na, hindi ko na naano yun eh. Na-identify na puta, Johnny Walker Black pala to. Pero nag-enjoy ako kasi masarap siya, mas suabe siya, mas yung lasa niya, compare mo dun sa Johnny Walker na Black, iba eh. Iba talaga. Kumbaga, depende rin talaga kung paano ginawa. So ngayon, nahiwagaan ako kasi since na ano, tsaka yung isa pa, yung may mamahalin din na isang barba natin. Hindi lang yung NC, yung Dalmore. Yung mga ganon. Binabanggit ko to. Shoutout naman dyan, di ba? Dalmore, sobrang, hindi pa tayo binabayaran. Si Johnny Walker, hindi pa tayo binabayaran, no? I-endorse yung... Exactly. Pero, imagine mo yun, ano kaya yung lasa nila? Bakit ganon sila kamahal? Then, di ba? Ano yun? Kasi by the end of the day, pag nalasing ka, yun din yan eh. Yun din tama. Malalasing ka, yung ilasan yun, whiskey din yan. Kung brandy man yan, brandy. Pero this experience. The experience mo. Yun yung pinakamahalaga doon, di ba? Pero nasubukan ko na ha, yung finger, bagay na siya. Sa white. Kaya hindi mo na ako kasi yan, ang sisig naman sa red, brother. Ito rin ay isa dito sa mga kaswabe. Pero fish finger and nusset. Yes. Isa rin to sa bestseller dito sa Dean's List KTV. Pero brother, ako naman titikman ko naman siya with red wine ha. Red wine. Kasi usually kasi brother, ang red wine kasi minsan talaga hindi na papare siya sa mga seafood. Okay. So ngayon titikman mo. Ako rin titikman ko itong sisig with white wine. With white wine. Actually, brother, dito sa Dean's List, ito yung favorite ko, sisig. Masarap. Hindi ko binubuhat yung wine na yan dahil ako nag-ano yan. Pero bagay pa rin. Kasi siguro dahil pride. Dahil pride. Hindi kasi nasa palit ng Pilipino eh. Palit ng Pilipino. Pamati ko nila. Ako, ito rin ha, kakain mo na ang puting sisig. Kumain ako, then ako inom ng white wine. Tikman mo. Pero, another question. Kung magtatayo ka ng sarili mong negosyo, ano ito at bakit? Negosyo? Siyempre, katulad mo sa'yo. Actually, di ba sinabi ko naman sa'yo, pangarap ko yan. Magkaroon ng wines and spirit shop. Pero siyempre malayo sa'yo. Hindi tayo magkakumpleto, no? Pero yung pangarap ko talaga matagal na. Since nag-start ako sa business na to, at saka yung dati kong boss din na inspire ako, no? Yung kwento niya, yung dati kong boss. Yung may-ari, no? Meron siyang may wine shop. Pinakakilala na rin yun. Tsaka ang tagal na. Nabanggit mo yan, no? Matagal na. Hindi ko na lang hindi na mabanggitin, pero mabait yun, yung boss kong mabait yun. Sobrang appreciated ko yun kung paano niya ako tinuruan about dito sa business na to. Tsaka meron nga pa yun siya sinasabi ng dati sa akin na bakit ka makukontento sa simpleng buhay lang? Kung kaya mo naman mag-business na katulad ko. So siya yung nagturo sa akin kung paano ganito, ganyan, yung diskarte. Kaya natuwa ako sa kanya. Siya yung nagturo talaga. So, wine and liquor shop din. Yes, yun ang pangarap ko talaga. Okay. So kung wine and liquor shop ang ipapangalan mo, pangarap ko. Ano ang ipapangalan mo dito? Siyempre secret na yun, baka magaya. secret. So ayaw mong bigyan ng tip yung mga kaswabe natin? Oo, mag-aanas sa inyo eh. Kung ano yung napabagay sa kung ano yung gusto nyo. Let's say example, pangalan nyo, dudugtog nyo sa... Usual naman ganun eh. Okay. Yung sa'yo nga, unique eh. Diba? Idea mo yun, brother. Okay, diba? wala nang ano yun, kasi naka-BIR na yun. Kasi pag binanggit ko, brother, pag binanggit ko, uy, ganda nun ah. Gayahin. Gayahin. Hindi na ako nauna. Diba? Kumbaga secret yun. Kumbaga nasa sa inyo yun. Kung ano yung preference nyo, kung ano yung mababanggit nyo na, kung ano yung type nyo, gawin nyo. Kaya ko naman pinangalan yung drink all. Kasi drink all, basic. Drink all, inom mo kayo. Inom. Exactly. Ganun lang kasimple. Diba? Bakit pa natin pahirapan ng mga manunood at saka yung mga synonyms na pangalan? Lahat naman, kung ano yung target mo, lahat naman eh. Lahat pa inumin mo eh. Drink all. Simple. Diba? Basic, gano'n lang naman. Okay. So brother, may iba naman tayo.
Ha? May iba naman tayo. Ito naman ay kaunting entertainment naman. Tanong ka lang, para tayo nagiinom lang talaga. Wala tayo kasi na. Sige, tanong ka. Okay. But, sino ang Hollywood actress na gusto mong makainuman? Siyempre, alam mo yan, brother, si Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence. Diba? Ay, That's yun eh. Yan. Sa X-Men yan. X-Men, tsaka yung Passenger. Passenger, yun yung gusto yung papanoorin nyo. Panoodin mo. Habang uminom kayo ng GoFo. Hindi, may mga movies mo siya hindi ko napapanood. Hindi, I mean, habang uminom kayo ng GoFo. Hindi, kahit ano. So, sino naman yung local actress na gusto mong makainuman? Si Liza Soberano. Liza Soberano. Hindi kayo magagalit dito si Enrique Hill. Wala na sila. So, ano naman yung movie ni Liza Soberano at ano yung iinumin niya? Marami siyang movie, pero ang gusto ko sa kanya yung mga teleserye. Forevermore. Yeah. Oh, marami siyang movie. X and Y's. Basta marami. Actually, halos karamihan ng mga movies niya napanood ko. And then eventually, mga teleserye na rin. Lalo na yung Dolce Amore. Okay. So, anong iinumin niyo? Siguro depende din sa kanya kung ano yung gusto niya. Ako naman brother, sumusunod lang ako kung sino yung kainuman ko. Talaga yan, babae yan eh. Babae yan. Kung ano yung gusto niya, doon na tayo. Okay, so brother, sino yung international female singer ang gusto mong makainuman at bakit? Siyempre si J-Lo. J-Lo! At anong inumin niya ni J-Lo? Kahit ano rin? Kung ano yung gusto niya. Pero alam ko si J-Lo, may hilig niya sa mga spirits eh. Spirits? Ano kaya sa tingin mo? Magbigay ka ng kahit isang lang. Siguro more on vodka at tequila. Kasi nakikita ko sa mga music video niya. Ano siya? Andito siya may area sa may Caribbean, di ba? Puerto Rican, di ba? Tsaka nakikita ko sa... Puerto Rican is Bacardi. Mga ganun, mga spirits. Basta mga cocktail, mga ganun. Nakikita ko naman sa... Baka si J-Lo, mahilig dito sa Bacardi Coconut, kagaya nung may-ari ng Dean's Kitchen. Malamang. Hindi natin masabi, di ba? Bacardi Coconut. Ano sa palagay mo? Promote yan, baka naman. Okay, brother. Sino yung local singer female naman ang gusto mong makainuman? Siyempre! Yung asawa ng kapwa ko, yung asawa ng malapit ni, yung Italiano. Si Sara. Asawa ng Italiano. Sila na ng boss ko yun, yung asawa doon. Si Chelly. Si Mateo. Sila na ng boss ko yun. Tama. Si Sara Geronimo. Sino ang big time negosyante ang gusto mo makainuman? Wala na, patay na. Si Henry C. Henry C. At bakit? Siyempre, dinin mo. Kung vendor ng Quiapo. Ano ba okay. Nakakwento ko yung isa sa mga anak niya. Si Sir Hardy C. Baka naman nakakilala ako na. Ewan ko kung nakakilala niya ako. Way back 10 years ago. 10 years ago. Nakwento niya sa akin kasi yung papa niya dati. Vendor lang ng sapatos. Tagal na. 50s pa yata o 60s yun. So yung papa niya vendor lang. Chinese vendor lang. Tapos actually nga, ito yung kwento nakakatawa Ewan ko totoo to. Ayoko nang elaborate. Marapit siya dati, nakapwesto sa tabi ng ng isang pharmaceutical na company. Huwag na natin pangalanan. Nakainom na ako na nalasing na. Huwag na natin pangalanan, Mercury Drug. Sorry. Ayun. Ngayon, kaya pag napansin mo yung Mercury Drugs, parang wala dun sa SM kasi pinangako ni Henry. Pag siya yung maman, magkaroon siya ng mall. Wala akong, yun ang kwento, hindi ko alam. Meron siyang pinaghugutan. Oo. Parang walang Mercury Drugs. Pero ikat mo na lang yan, brother. Baka mamaya kasira. Pero totoo yun, brother. Kasi, pansinin mo, di ba puro Watson eh. Alam naman siguro ang kwento na yun. Kasi dati daw, yung papa niya, street vendor lang din eh. Kasi sumikap na hanggang nagkaroon ng mall. Kaya nga yung Watson lang ang meron doon eh sa SM. Walang Mercury doon. Yung pala yung kwento. Yung kwento sa akin ng family.
Hindi kaya yung Watson brother, tinanong niya yung anak niya? Ha? Hindi kaya tinanong ni... Hindi. Kumbaga, yun yung naging yun yung naging counterpart. Hindi brother, hindi kaya tinanong yun. What son? Hindi kaya tinanong yun. May Watson. Hindi. Ay, hindi naman. Yun yung kumbaga, nag-start siya kasi talaga as a vendor doon sa Quiapo. Hindi kaya kasi parang dating sa akin, what son? Tinanong, hindi ba? Hindi naman. Okay, joke lang yung brother. Okay, dito tayo. Kung magpo-produce ka ng isang brand ng wine, ano pangalan nito? Secretary. Kasi siyempre baka may maagaw eh. Okay. So brother, meron ka ba specific target sa mga wine na secret na bibenta mo? Basta sa akin brother, at least 18 pataas ang pwedeng bumili. Kung ikaw mismo isang wine, anong klaseng wine ka? Gusto ko siyempre, mga white wine ako, brother. White wine ka. Chardonnay. Saka white wine, saka Chardonnay. Chardonnay. Refreshing. Okay. Anong bottle size ka? 750, 1 liter, 1.5? 1 liter. 1 liter. Oo, dapat ko na 1 liter. 1 liter. Okay. At gaano ka kalakas yung alcohol mo? Yung lang, yung tamang level lang, mga 12, 13 months. Kung ikaw naman ay isang pulutan, anong klaseng pulutan ka? Sisig, pare. Bakit naman? Bakit? Ang sisig, titignan mo, parang ang pangit tignan mo. Pero pagka tinikman, masarap. Yun. May anghang, may pagka-spicy. Kaya pala brother, tayo, parang nagkakaintindihan tayo. Sisig din ang paborito. Yes! Okay. So brother, ito financial to, medyo critical to. Dapat sigurado ka sasagot mo dito. Sige. Dahil pag ito sinagot mo, wala nang atrasan at hindi ka na pwede magbago ng sagot. Ito financial to. Kapalit 10 milyon pero hindi ka na inom ng alak. 10 milyon lang naman. 10 milyon? Hindi ka na inom ng alak. Kahit kailan? Kahit kailan. Hindi, inom pa rin ako. Sa kanya yung 10 milyon kasi naman yan. Pero kung tataasan mo, 100. Kahit na. Kahit 100 milyon. Brother, hindi ako magpapakay-pokrito. Siyempre, iinom ka. Iinom at Masira ulo mo, brother, pag hindi ka nakainom. Okay, brother, malapit na tayo matapos. Magbigay ka ng rate kung gaano kahalaga sa iyo yung alak. Lowest is 1, highest is 10. Same. 9. So, bakit? Magtitira kasi ako ng 1%, pero siyempre, para sa sarili ko. Para yung safety. Diba? So, kung 100% kang iinom ng alak, ibig sabihin nun, brother, addict ka na. Addictus ka na in terms of pag-inom ng alak. Pero kung magtitira ka ng at least kahit 1%, at least kahit pa paano, kontrolado mo pa rin. Okay. Hindi man balance kasi hindi naman tayo magpapa-epoklito, di ba? Brother, pag masarap ang usapan, napapainom tayo ng mas marami. Kumbaga, hindi na natin nakokontrol yan. So, 99%, inom tayo ng inom. Pero kailangan, meron kang 1% na tinitira. Which is yun dapat may pag-uwi ka. Tama. Hindi naman dapat 100%. Kasi pag 100%, ibig sabihin, addict ka na. Hindi mo na kontrol yung sarili mo. Pero kung may titira ka no 1%, or sabihin natin 5% yan, o 95% yan, 5% titira mo, ibig sabihin, may pag-uwi ka pa. Kontrolado mo pa rin. Okay. Brother, ito na, pinakaulit tanong. Ano ang paboritong wine and liquor shop mo? Siyempre, brother. Lalayo pa ba ako? Ilang years ko nang kasama yan. Drink all wine liquor shop. Ito popromote ko na yung shop ng brother ko. No? Matagal mo na kasing kilala ko. No? Almost decades na rin. No? Located, may bagong mga pala silang shop. Sobrang laki nito, napaka-accommodating, madaling makita. Makikita nyo agad. Imus, Paliko. Ang palatandaan ng stoplight. May kita niya sa link below. Click below. Yan, yung address.
So, Drink All Wine Liquor Shop, located dito sa Imus. Siya yung nagbibigay ng, actually, ang dami niyang customer, bakit napaka-generous sa tao. Hindi isa binubuhat ko, dahil kaibigan ko, ano. Kasi, in terms of, kaya nga minsan, brother, nagbibigay discount. Saka makikita niya, wine shop, bibigay discount. Nagbibigay ng mga, kung ano ng freebies sa customer, mga loyal customer niya, sobrang dami ng customer. Kaya, kung ako sa inyo, pinakamalapit dito sa Cavite, isa na pupuntahan yung wine shop, Drink All Wine Liquor Shop. Follow nyo siya, Facebook, Instagram, lahat ng social media account meron siya. Thank you so much, brother. Brother, Thank you so much. brother, thank you. Thank you sa pag-invite mo. Pagpaunlak dito Thank you din dito sa, siyempre, lagi natin. Dean's List KTV. Isa sa mga kliyente niya to, sobrang goods to. Thank you so much, brother. Eh, brother, magbibigyan naman natin si Miss Dean na i-invite yung ating mga Yes. na bumusita at pumunta dito sa Dean's List KTV Bar. Ibigay natin kay Mrs. Dean ang pag-invite sa ating mga kaswag para pumunta dito sa Dean's List KTV Bar. Hello everybody! Nandito na naman po kami with Sir Mars and Sir Jonathan. Isang malaking privilege po na napasama ulit ang Dean's List KTV Bar sa kanilang alak review. So I'm inviting everybody to come and visit us. We are located at Block 4, Lot 15, Central Market Avenue, Las Marinas, Cavite City. We also have a Facebook account and Instagram account, so you can check on us. We are open every Tuesday until Saturday, 4 p.m. and until 4 a.m. So kung gusto nyo mag-hangout, mag-chill, ang Dean's List KTV Bar ay nandito lang po para sa inyo. And we have maraming pulutan. We have sisig, nachos, like everything you will ask for, nandito lang po sa Dean's List KTV Bar. Plus, itong mga alak na review na namin, it's also available here, dito sa aming KTV Bar. So, cater events like wedding, birthday, anything na special occasion na gusto nyo celebrate, we are here for you. Thank you so much. Iyon. Thank you so much ulit mga kasabi sa aming mga kasabi. Iniibit ako yung bumisita kayo din sa Dean's List KTV Bar. Isa sa paborito namin ni brother Jonathan. Ma'am, thank you so much. Thank you so much for having us here. Thank you so much. Thank you for having us. Dahil mga kasabi, abangan niyo po ang susunod naming alak review. Thank you. Good night mga kasabi.